Okay, magandang hapon sa ating lahat at ito po ang time at oras upang tayo po ay makinig ng salita ng Diyos sa hapon po ito. Samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa mga oras po nito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Biblia. So, yan po ang ating pag-aaralan na ang lahat ng ating pag-aaralan ay nagmumula po ito sa banal na kasulatan. Kaya samahan niyo po ako na pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos patungkol sa ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras pong itugan. Kami po ay dumudulog at lumalapit sa iyo, Panginoon, at humingi ng gabay, patnubay at kalaman at karunungan upang maunawaan po namin ugad ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa mga oras pong ito, Diyos, maging lingkod. Patuloy niyo po akong bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng dako ng ating mundo, Panginoon. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon, na makakapanood ng video ito, Diyos, sa YouTube channel, sa FB, Panginoon. Ikaw agad ang patuloy po na magpala. At pangunahan niyo po kami sa oras ng sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa mga manunod po ay samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral patungkol sa ano nga ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Biblia. So maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa katapusan ng panahon. Halos lahat ng mga aklat sa Biblia ay naglalaman ng mga hula tungkol sa katapusan ng panahon. Ang pangunawa at pagkasunod-sunod ng mga magaganap sa katapusan ng panahon ay hindi madaling gawin, ngunit posible. Ang mga sumusunod ay isang pagbubuod kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Una, ang katapusan ng panahon, ang lahat ng mga nabubuhay na mga manampalataya na tapat na naglilingkod kay Kristo dito sa mundo ay kukunin ni Kristo sa pamamagitan ng tinatawag na pagdagit. Na pagdagit o tinatawag na rapture na sinasabi ng banal na kasulatan doon sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 hanggang 18 na ang sabi ng Biblia sila'y sasalubungin sa lapap ng Panginoon Hesukristo kasama ang lahat ng mga namatay na manampalataya. Ang mga manampalatayang ito ay hindi makakaranas ng pisikal na kamatayan at sila'y gagantipalaan ayon sa kanilang mga ginawa sa lupa para sa Panginoon sa harap ng trono ni Kristo. Maari ang iba ay walang gantimpala dahil sa kanilang hindi pagsunod o pagkukulang sa kanilang paglilingkod. Pagkatapos nito, ang Antikristo ay mamumuno at pag-isahin ang buong mundo at lalagda ng kasunduan pangkapayapaan sa Israel sa loob ng 7 taon. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, ang 7 taon ito ay kilala sa tawag na 7 taon na paghihirap o 7 years of tribulation. Sa panahon ito, may mangyayaring matinding digmaan, tagutom, mga salot at mga kalamidad. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga taong makasalanan at sa mga taong hindi sumasampalataya. Ang tribulation ay inilarawan ng 4 na mangangabayo sa aklat ng pahayag at ng 7 silyo, trumpita at mangkok ng puot ng Diyos. Sa kaligitnaan ng taon, puputulin ng Antikristo ang kasunduang pangkapayapaan nito sa Israel at didigman nito. Magsasagawa ang Antikristo ng kalapastanganan sa Diyos at magtatayo siya ng imahin
ng kanyang sarili upang ito ang sambahin sa templo. Sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 hanggang 12 na sinasabi ng Biblia, huwag kayo magpapadaya kanino man sa anumang paraan, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya roon sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayong paman ay palihim na siya ang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panglilinglang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinglang ng espiritu ng kasamaan at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Ang ikalawang bahaging ng tribulation ay kilala sa tawag na Great Tribulation o walang kapantay na paghihirap at tinawag din ang pagtatapos ng pagdadalamhati ni Jacob. Sa dulo ng 7 taon ng paghihirap o tribulation, sa salakayin ng Antikristo ang Jerusalem at magsisimula ang pinakamatinding labanan na tinawag na Armageddon. At pagkatapos noon ay babalik na si Kristo. Lulupigin ang Antikristo at ang kanyang mga kampon. Sa Pahayag chapter 19 verse 11 to 19 to 21, pagkatapos nito tatalian ni Kristo si Satanas, ibibilanggo sa walang hanggang kalaliman sa loob ng 1,000 taon at maghahari si Kristo sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Sa katapusan ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas at muling magagapi at pagkatapos ay itatapon sa lawang apoy na siyang kanyang huling hantungan. Sa Pahayag chapter 20 verse 7 hanggang 10, pagkatapos ay hatulan ni Kristo ang lahat ng mga namatay na hindi mananampalataya na nabuhay mula noong panahon ni Adan hanggang sa pagtatapos ng 1,000 taon. Sa Pahayag chapter 20 verse 10 hanggang 15, sa harap ng dakilang puting trono at itatapon silang lahat sa lawang apoy upang parusahan doon ng walang hanggan. Pagkatapos babaguhin ni Jesus ang lahat ng mga bagay at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa na siyang magiging walang hanggang tahanan ng lahat ng mga manampalataya. Doon wala ng kasalanan, hapis, luha, kahirapan, sakit o kamatayan man. Sa Pahayag chapter 21 verse 1 hanggang 21, ganito ang sinabi, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at ang daigdig, wala na rin ang dagat.
at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit. Buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal, maganda ang bihis at handa na siya sa pagsasalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Ngunit narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya'y naman magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam na kahalayan, mga mamatay tao, ng mga nakikapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na supri. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang isa sa mga 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sinabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng Kordero. Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaliwanagan ng Diyos, kumikislap na parang batong hiyas gaya ng jasper, ng diamanting sinlinaw ng kristal. Ang pader nito makapal na mataas at may 12 pinto at sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. May 3 pinto ang bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, gayon din ang mga pinto at ang pader nito. Para isukat ang ayos ng lungsod kung ano ang haba, gayon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at ang lumalabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay ng ginto, kumikinang na parang kristal. Ang silangan ng pader, ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahalagang bato. Jasper ang una, Sepiro ang ikalawa, Carnelian ang ikatlo, Esmeralda ang ikaapat, Unis ang ikalima, Carnalina ang ika-6, Crisolito ang ikapito, Berilo ang ika-8, Tupas ang ika-9, Chrysopraso ang ika-10, Jacinto ang ika-11 at Amatista ang ika-12. Perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa isang perlas.
purong ginto ang langsangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang Kordero naman ang siyang ilawan. Sa liwanag nito, lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi na sasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito ang gumagawa ng mga masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, ang nainingatan ng Diyos ang siyang makakapasok sa lungsod. Sa Pahayag chapter 22 verse 1 hanggang 21, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal at bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At umaagos sa gitna ng langsangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito iba't iba bawat buwan at makapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao. Ang mga dahon nito ay wala ring makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dito'y wala ng gabi, kaya hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos ang nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag ako may alipin din tulad mo. At tulad din ng inyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo at sinabi niya sa akin, huwag mong ilihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang mangganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi, ngunit ang mabuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko na ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una, ang huli, ang simula at ang wakas. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatan pumasok sa lungsod at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam,
ang mga nakikapid, ang mga mamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako mula sa angkan ni David, ako ang maningning na bituin sa umaga. Sinabi ng Espiritu ng babaeng ikakasal. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika, halikayo. Lahat ng makarinig nito ay magsabi rin halikayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat nito ay idaragdag ng Diyos ng parusa, idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anumang mga propesiya na naririto ay alisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpatutuo sa lahat ng ito, tiyak na nga na darating na ako. Sana dumating ka na, Panginoong Hesus. Naway makamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Amen. So dito makikita natin na ang topic po natin, ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Biblia. So maraming mga talata sa Biblia ang nagsasabi kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Na sa katapusan ng panahon ay merong pangyayari na magaganap, na magkakaroon na unang-una ay bago dumating ang katapusan ng Panginoon ay magkakaroon muna ng tinatawag na pagdagit sa mga tapat na mga mananampalataya. So isasama sila ng Panginoon doon sa kanyang doon sa alapaap, no, sa pamamagitan ng rapture. Kaya yung maiiwan, ito yung mga walang gantimpala. So wala silang mga gantimpala at sila yung daranas ng Great Tribulation. Ang Great Tribulation, ito po ay maghahari po rito yung Antikristo sa loob ng 7 taon. No, 7 taon na paghahari ni Satanas, at mangyayari ito kapag nagkaroon na ng Pangulo ang 10 bansa na nagkakaisa ngayon. Sapagkat yan ang hula ni Propeta Daniel na magkakaroon ng 10 bansa, at sa 10 bansang ito ay merong lilitaw na makapangyarihang hari sa 10 bansa, at tatalunin niya ang 9 na bansa upang siya ang maghari sa 10 bansa. Kapag siya ay naghari na sa 10 bansa, so yun ang simula ng Great Tribulation. Bakit? Sapagkat kukontrolin na ng Antikristo ang ekonomiya ng buong mundo, no? Ng buong mundo. Ang buong mundo po, ito po yung tinatawag na 7 sungay, no, 7 ulo, no? Ito po yung tinatawag na 7 ulo. Ang 7 ulong ito ay nagsisimbolo po ito ng 7 continent ng ating mundo. 7 ulo. At ang 10 sungay na sinasabi ni Propeta Daniel at ni Apostol Juan sa Pahayag, chapter 13, ay ito po yung 10 hari na nagkakaisa sa ating pong 7 continent ng ating mundo. No, 10 po sila na nagkakaisa, at yung 10 ito, darating ang panahon, darating ang ng oras na mayroong isang lilitaw na makapangyarihang hari sa 10 bansang ito, na siya ang maghahari sa 9 na bansa, at magiging 10 bansa ang mabubuo, no, sa 10 bansang ito. At pagkatapos nito ay
idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Didigmain niya ang lahat ng bansa na ayaw papasakop sa kanya. At kukontrolin niya ito sa pamamagitan ng ekonomiya, sa pamamagitan ng tatak, na ang tatak ay 666. No? Tatak ng 666 na kung saan ay hindi ka pwedeng bumili ng pagkain hanggat wala kang tatak ng 666. Hindi ka pwedeng magtinda, maghanap buhay, magnegosyo kung wala kang tatak ng 666. Kaya kung wala kang tatak ng 666, ibig sabihin ikaw yung naiwan sa rapture. Kaya ikaw ngayon ang magdaranas ng Great Tribulation, at sa panahon ngayon, ang sabi ng pahayag ay tatanggalin ng Diyos ang kamatayan ng lahat ng tao. No, tatanggalin ito ng Diyos. Kapag naranasan mo nang hindi ka na namamatay, kahit anong gawin mo, ibig sabihin na iwan ka sa rapture. Anong dahilan? Dahil hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kukunin lamang ni Kristo yung mga taong tapat, at siya lamang makakasama sa buhay na walang hanggan, at ito ang mayroong gantimpala. Yung maiiwan sa rapture, ito yung mga taong walang gantimpala. Bakit? Sabagat hindi sila tapat na naglilingkod sa Panginoon. Nasabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng iyong kabubuhay, at ang isang araw ay ilaan niyo ito para sa Diyos. Ibig sabihin, ang araw na linggo, diyan makikita ang katapatan mo sa Panginoon. Kung tapat kang naglilingkod sa Diyos. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ, sa aking pagbabalik, ipanalangin nyo na huwag mataon sa araw ng taglamig o sa araw ng pamamahinga. Pag sinabing araw ng taglamig, ito po yung mga mananampalataya na hindi na mainit sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Atin lang sila, atin o hindi. Kumbaga sanang wala na ang kanilang init na pag-ibig sa Panginoon. Wala na ang kanilang init sa paglilingkod sa Diyos. Naglalamig na sila sa kanilang pananampalataya. At yung sinabi naman ni Jesus Christ, huwag mataon sa araw ng pamamahinga ang kanyang muling pagdating, sapagkat marami mga tao hindi binibigyan ng priority ang araw ng linggo. Hindi nila binibigyan ito ng priority. Gusto nila magtatrabaho mula Lunes hanggang Linggo, wala ng panahon sa Diyos. Pero sa mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos, nagtatrabaho sila mula Lunes hanggang Sabado, at pagdating ng araw ng Linggo, inilalaan nila ito para sa Diyos. Hindi ito para sa pamamasyal mo, hindi ito para sa paglalaba mo, hindi ito para sa mga bisyo mo, kundi ang araw ng Linggo, kung meron kang tapat na pananalig at panampalataya sa Diyos, para huwag kang maiwan sa rapture, maglingkod ka ng totoo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang araw ng Linggo, araw ng pamamahinga dito sa bansang Pilipinas. Sa ibang bansa, ibang araw ang kanilang pamamahinga ron. Mayroong Sabado, mayroong Friday. Pero sa bansang Pilipinas, ang araw ng pagsamba at pamamahinga natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ay araw ng Linggo. No? So dapat magtatrabaho ka, magtrabaho mula Lunes hanggang Sabado para matugunan ang iyong pangangailangan. Dahil sinabi ng Diyos, ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong mga pawis. Ibig sabihin, kailangan mo magbungkal, kailangan mo maghanap buhay, kailangan mo magnegosyo habang ikay narito sa mundong ito. Pero pagdating ng panahon na kapag tayo nasama ng Diyos sa rapture, hindi na po tayo magnegosyo, hindi na po tayo magtatrabaho. Bakit? Sapagkat nandun na lahat ang ating pangangailangan. Ang bahay natin ay mansyon, at ang ating daanan doon ay lantay ginto. Nabasa natin, lansangan doon ay lantay ginto. No? At wala ka ng problema sa iyong buhay. At wala ka na rin kamatayan. No? Kumbaga wala na rin sa iyong kapangyarihan ang kamatayan. Mabubuhay tayo katulad ng Diyos na mayroon tayong everlasting life o buhay na walang hanggan. So nawa ay meron tayong natutunan patungkol sa ating pong paksa na ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Biblia. No? So ano ang mangyayari?
So, nakita natin na maraming mangyayari at hindi pa nagaganap at ito pwedeng maganap. No? Ito ay pinag-aaralan po natin bagamat hindi pa ito nagaganap at darating ang panahon na magaganap po ito at mangyayari ay hindi na po tayo magtataka. No, huwag tayong matangkot, huwag tayong malungkot. Bakit nangyayari ito? Sapagkat kailangan itong mangyayari. Kailangan itong mangyayari. Dahil ito ang nakatala sa hula at ito ang nakatala doon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos na pwedeng danasin ng lahat ng tao. Kaya purihin, sa hapong ito, nawa ay meron tayong natutunan sa mga manunood po, sa mga hindi pa nagpapalo, hindi pa po nagla-like at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. So, tulungan niyo po ako na umangat ang ating pong audience para patuloy po tayo makapag-share ng mabuting balita. At i-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong kamag-anak, kakilala, doon sa YouTube channel, sa FB, para makapag-share naman tayo ng salita ng Diyos. So nawa, sa araw po ito ay meron tayong tutunan na salita ng Panginoon sa oras po ito. God bless you all. Maraming salamat sa inyo po lahat.